Ito na ang pinakakaantay ko. Ayan, pag-asa. Pag-asa natin. Meron bang pag-asa? Yan po naman, nasa linya ng telepono si Mr. Hener Kitnong, ang weather forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon po sa inyo. Yes, kasamang Connie, kasamang Kino, magandang hapon. Ano po ang update? Tayo ho ba ay nasa red rainfall warning pa rin dito sa Metro Manila? Opo, nag-issue ulit po tayo ngayong alas 3 ng hapon at nanatili pa rin po yung ating red rainfall advisory. Kasama pa rin po Metro Manila, Zambales, Bataan, Bulacan, Laguna, Rizal, Cavite at Batangas. So ibig sabihin po niyan, maaaring mga 3 hanggang 4 na oras makakaranas po ito ng medyo may kalakasan pa rin pong pagulan. So extended, kumbaga. Extended pa rin po at nakikita po natin baka bukas po ng umaga, ito na po kung saan nasa may Taiwan na ang bagyo pong ang sentro, ang mata ng bagyong si Mario. Ay doon na tayo medyo gaganda na po yung panahon natin. Okay, wait parang paglilinaw lamang ho. Kasi kaninang umaga, binabanggit na aalis sa Philippine Area of Responsibility itong pong si Bagyong Mario by Sunday. Pero ito ho, updated na to na bukas na siya alis. Hindi po, bukas po ng umaga nasa Taiwan. Ang Taiwan po nasa Philippine Area of Responsibility. Okay. Oo nga naman. So ang labas po linggo ng madaling araw ng linggo o umaga ng linggo. Depende na po sa paggalaw niya kasi maaaring maapektuhan habang dumadaan sa kalapaan ng Taiwan. Okay, paglilinaw lang din kasi marami ho sa mga kababayan natin, 'di ba, na talagang lubog sa baha, ano? At ang ibig sabihin nito hong red rainfall para ho dun sa mga nasasakupan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Batangas, etc. Ito po talagang makakaranas pa rin ng matitinding pag-ulan. Opo, pag nag-issue po tayo ng red rainfall advisory, ibig sabihin po niyan, maaari po itong makaranas ng mga 30 mm pag-ulan bawat oras. So, malakas po yun at kung baga baha na, halos may baha na po yung karamihan sa mga babang lugar na yan. At may tuloy-tuloy pa yan, mga 3 hanggang 4 na oras na ganun pong sitwasyon. So, 3 to 4 hours. Opo, 3 to 4 hours po yan. So, mga kababayan, medyo konting tips po at maging alerto po tayo, mag-ingat po tayo. Pero Mr. Hener, nakausap din ho natin kanina yung mga kasamahan niyo dyan sa Pag-asa. And they said na talagang hindi nyo rin in-expect na ganito katagal at ganito kabilis yung pagbaha rin. Yung po kasing bagyong si Mario ay malawak po yung kaulapan niya. Halos buong Visayas kanina pong umaga, halos buong Visayas, buong Luzon nasasakupan niya, maliban lang po dito sa may southern part ng Palawan. So habang umangat po ito, sumasama po yan, dagdagan mo pa ng itong pinalakas niyang habaga. So combined effect na po ito yung mga ulan na nararanasan natin, kaya tuloy-tuloy po. Pero wala na naman sigurong kasunod na Meron pa rin daw low pressure area may ba ito? namamataan ulit tayo sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa may Pacific Ocean. Pero sa ngayon, hindi pa niya namimit yung criteria. Mga kaulapan pa lang, wala pa yung criteria para tawagin nating low pressure Sige, area. quantify ho natin kasi dahil napag-uusapan at nakukumpira ho ito sa Undoy Sabi ho dati, di ba, 6 months worth ng, kumbaga, amount ng rain na within 6 hours ang Undoy. Sa tagal naman ho ng oras na tayo ho ay parang binabagyo dito naman dahil dito sa habagat. Masasabi ho ba natin na yung rainfall nito katumbas na ho ng Undoy? Kung titignan po natin yung kay Undoy, yung si Tropical Storm Undoy, sa 24 oras, halos sa 455. Ito naman po, nag-umpisa yung ulan nito talaga kanina pong alas 2 ng hapon. Madaling araw, oo, nagising ako. Alas 8 po ng gabi. May ulan po yun, pero thunderstorm po yung... tapos bigla pong ilang oras na nawala. Pero pagdating po ng alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw kung saan nagkaroon ng malalakas na thunderstorm, yun na, walang tigil na yun hanggang sa ngayon. So ano ho ang rainfall natin? At po yun ng mga 268. 268. So kalahati pa rin. Milimetro. Halos kalahating 12 oras pala. Wala pa 12 oras. Nakabuo na kagad ng... Pero may aasahan pa tayong intense to heavy rainfall sa mga susunod na oras, tama? Meron pa. Kung makikigan po natin yung Doppler radar, may possibility pa na baka magkaroon pa yun. Dahil hindi naman po ganun kabilis itong takbo ng bagyong si Mario. So, maaari pa. Kung sakali 3 to 4 hours pa. Ano po yun, ma'am? 3 to 4 hours pa kanyo? Opo. 3 to 4 hours pa. At titignan natin ulit pagdating ng mga alas 7 o alas 8 kung may kasunod pa. At kung sakali mang nabawasan, mag-issue ulit tayo ng warning. Sir, linawin lang natin yung rainfall warning. Yun yung pula na nakikita natin sa ating screen, no? Yung mga parang graphics na pinapakita nyo nung Pag-asa doon sa ating... Sa Doppler radar po yun. Actual rain na po yan. Actual rain. Opo. Pag So, hindi ito. nakita po natin sa Doppler radar,
yun na po yun. Kung Amount of rain na talaga. yun po yung isang gamit po yung Doppler radar para ma-estimate kung gaano karami, magbibigay po tayo ng range doon. Okay. Kaya yung makita po nyo yung orange advisory mula 15 hanggang 30, maaring doon sa pagitan nun ang maaring ng ibagsak. Okay, paglilinaw lang po ulit, ano? So, from 2:30 ng madaling araw, o 2 o'clock in the morning kanina, madaling araw, hanggang sa ngayon, nakaka 268 millimeters na ho tayo ng amount of rainfall. Kanina pong alas 8 ng umaga. 268 kaninang alas 8 Opo, yun. ngayon ho, isama na natin yung alas 8 ng gabi kung yung may ulan kasi doon eh. Hanggang More or umaga less. lamang po yun. Pero yung alas 8 ng umaga hanggang sa nag-usap tayo ngayon, hindi pa natin natatali pero meron na po tayong rainfall noon. pwede kaya, okay. Sige, mamaya na lang siguro, no, parang mahirap na rin naman na magbigay tayo ng rainfall, kumbaga na amount, Yes. na hindi pa tayo sigurado. Sige, antayin Opo, na lang sige. ho namin, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Alright, so mga kapuso, ito ho nananatili ang red rainfall warning sa Metro Manila, Bataan, Zambales, Bulacan, Rizal, Cavite at yun nga, sa Batangas. No? So,